Guys, good evening. So yun, dito naman tayo sa double bell or sa tripod na i-assemble natin. So ito yung i-install natin ng Stariver ETU. So simulan na natin. Makikita nyo, naka-disassemble pa talaga siya. Tayo na bahala magbuo. So yun, start na tayo. Ito na, yung Stariver ETU, i-install natin. Yan. Stariver ETU installed na. So yun guys, gumamit tayo ng S-long delayer. Yun, pakita ko lang sa inyo yung version 2 gearbox shell ng double bell na in-install na natin ng Stariver ETU. Yan, siya. Okay. Plug na natin yung battery. Sigurad na. So, try natin semi. Full automatic. So try natin i-program yung trigger nito kasi medyo mahirap intindihin kasi Chinese ang nakasulat. So hindi tayo marunong magbasa ng Chinese kaya i-google natin siya. Ayan. Ito yung pinaka-setup niya. So yun, buuin muna natin yung tripod, check natin yung FPS kung gaano kataas yung maaabot nito. Pero sa ngayon, tingin ko kailangan ko i-adjust yung trigger. Medyo malalim yung trigger. Naputol pala yung video, so ito FPS check muna natin yung rifle mo. Na-install ko na yung Stariver ETU, so ito na. Pakita ko siya kung gano'n siya kalakas ngayon. Sabihin mo kung okay na to or pwede po takasan pa natin. 498 FPS, diba? You know, 502 FPS, 492 FPS. Grabe, lakas niya. 497 FPS. Full auto niya 500 FPS. So, ganun siya kalakas ngayon, sir. Stress test muna natin. Tingnan natin kung tatagal yung spring na nilagay natin. Tingnan natin kung magkakaroon ng effect sa ibang parts sa loob. Guys, good morning. Yun, 2 AM na. So, Merry Christmas din sa inyo. At yun, update lang tayo dito sa
pinadala sa ating airsoft rifle. So ito yung naka-disassemble kahapon. At ito naman yung ginawa natin kanina. So nag-install tayo sa kanya ng Stariber ETU. Gumamit tayo ng military action motor na 13:1. Then gumamit tayo ng element motor, yung max torque. Then ano pa ba? Ultra torque pala. Naglagay tayo ng S-long na delayer. Then gumamit tayo ng mas matigas na spring. So hindi ko na sasabihin kung ano yung spring nilagay natin. So makikita nyo, napaka-iksi lang yan. Pero yung FPS naman yan is napakataas din talaga para sa ganitong barrel length. Actually, mas mataas pa siya kanina. Nag-adjust lang ako ng spring kasi baka mabasag yung gearbox shell kasi stock gearbox lang yan ng double bell. Alam naman natin na medyo limitado lang yung FPS na kakayanin ng gearbox na ganito. Kaya yon, nag-adjust tayo. At yun, okay naman kay Honor yung ganung FPS. So, ready na to. Stress test na lang muna natin. Then, pa-pick up na natin yung Honor para magamit niya na kaagad. So, yun lang ulit. Sir, maraming salamat po at sa akin po pinagawa. Bumiyahe ka pa na malayo para lang madala rito. Then, yun ulit sa mga gusto magpa-repair, magpa-upgrade ng mga airsoft unit. Message lang kayo sa page ng Cavite Airsoft Zone 2. Yan. Then, sa inyo lang yung picture shot video ng mga airsoft unit na gusto nyo ipagawa o ipa-upgrade. Then, pag-usapan po natin. So, yun lang. Maraming salamat po.